I want to help to change the personality ng mga Filipinos na para masabi ko po sa inyo lahat, classmate, na magaling ka, pwede kang yumaman, kahit anong klaseng background mo, kung anong na-achieve namin, kaya mo rin ma-achieve. Ang financial literacy o yung kaalaman tungkol sa pagmamanage at pagpapalago ng ating kaperahan, bakit nga ba hindi itinuturo sa eskwelahan? Nitong mga huling taon lang namulat ang ilan sa atin sa kahalagahan nito nang nagsulputan ang financial guru sa social media. At isa sa lagi natin nakikita ay si Joseph Lim, isa sa pinakakilala at pinakamadaling intindihin na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa bagay na yan. Panoorin po natin to. Gusto kong yumaman. Ang makikita mo na ngayon, yung lahat ng bagay na magpapayaman sa'yo. Si Joseph Lim ay isang inspirational and motivational speaker na sinusundan ng maraming Pinoy sa social media. Ang mga ibinabahagi niyang tips, praktikal at madaling maintindihan. Wala naman pong yumayaman sa nagtitipid. Pero hindi po siya mali. Dahil kay Joseph, mas natututo ang mga ordinaryong tao sa tila komplikadong konsepto ng pera na dati kakaunti lang ang may alam. Siya ring dahilan kung bakit marami ang tila hindi na makawala sa problema ng kawalan o kakulangan ng pera. Para kay Joseph, hindi lang sapat ngunit sobra-sobra ang kayamanan sa mundo, kaya hindi imposibleng maging financially free ang mga Pinoy. Sa totoo lang naman talaga, madaling yumaman, madaling makuha ang mga gusto natin sa buhay, at ang pinaka-importante, napakaganda ng mundo natin. Welcome to Kada Umaga, Mr. Joseph Lim. Let's go, Joseph! Magandang umaga! Siyang siya! Napapanood ko lang sa kanya sa YouTube, kanina lamang. Ayan o, nakataas yung buhok, naka-faux hawk. Hi, Joseph! Good morning. Hello po. Good morning. Okay, let's go straight to the point. First of all, ano ba itong financial freedom? At bakit sa tingin mo, ito ay kayang makamit ng bawat Pilipino? Ang financial freedom, ito yung more nabibili mo yung mga gusto mo, tapos hindi na umiikot yung buhay mo para kumita ng pera. Okay. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera, but sad part is pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubos din ulit. Kasi nga nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Okay. Paano natin gagawin ito, Joseph? Tama. Meron ba tayong oras para sabihin sa ating ipamahagi sa ating mga kado kung paano ito ma-achieve? Yes po. More on, we just need na yung pera natin ang magtatrabaho para sa atin. Okay. So, ito yung tinatawag natin mga investment. Diba? Saving is keeping the money, but investing is making the money work for us. Hindi Pero ba? yung savings kasi, yun ang medyo maraming gray area. Oo. Kasi tinuturo sa atin lahat mag-save. Oo, nung bata tayo, yun lagi sinasabi ng mga magulang natin, save your money, lagay sa bangko. Sa sarili kong opinion, the moment you're saving your money, parang tinatapon mo siya. Bakit? Kasi yung inflation rate natin right now, halos mga 6% per annum. Okay. Ang tubo ng pera, kung ilalagay mo sa bangko, Mas mababa. minsan nga wala eh. Minsan wala pa. Okay, technically, parang pag pinatagal mo yung pera mo, mas konti ang mabibili niya pagdating ng panahon. Kaya hindi maganda yung magsisave ka lang ng pera. Ganun. So, hindi na pala uso yun. So, ano ang suggestion mo? Meron ako mga nakikita mga claims mo na may pagka-controversial, Joseph. Katulad ng, bakit nga ba kung ikaw ay may kasambahay, it is more wise to have one than not to have one? Ang tanong ko dyan lagi, gusto mo ba yung sweldo ng katulong? And the answer will always be no. Then bakit mo ginagawa yung trabaho ng katulong? Paano nga ba kung ang tinatama mong yaman o asenso ay bigla na lang mawala ng isang iglap? Dati kang mayaman, bigla kang humirap. Dating swerte pero minalas. Ito ang naranasan ng isang taga-Daraga Albay. Pero pagkatapos niyang magsumikap, nagbalik ulit ang kanyang swerte. Patutunayan niya ngayon sa inyo sa kanyang true-to-life story na bilog ang mundo. Si Joseph Lim, ang 38-year-old multi-millionaire at millionaire maker ng Albay. Gusto yung mga order?
May negosyong handicraft ang pamilya ni Joseph, dagdag pa ang mga pampasadang jeep. Dahil malakas kumita, ibinibigay ng magulang niya ang lahat ng kanyang luho noon. Lahat ng gusto ko binibigay eh. Isang iyak lang bibigay na sa akin. Hindi ko po makalimutan nun. Every week binibilan ako ng G.I. Joe that time na toy. I think kung pagkakaalala ko, nasa mga 100 pesos yun, isang toy lang. And elementary ako nun para bilhan ako ng magulang ko every week. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Umikot ang gulong ng buhay ni Joseph pababa at dito na nila naranasan ang maghirap. Ikaw yung laging parang mataas ang tingin sa'yo hanggang dumating sa point na nakita ko yung parents ko na sila mismo yung nangungutang, sila mismo yung pumipila na. Habang nakikita ko yung lungkot sa mukha ng father ko, dun talaga ako sobrang nasaktan na sabi ko, ayokong ganito yung magiging buhay ng parents ko. Tinakbuhan ng nanay ni Joseph ng mga umutang sa kanya. Nabaligtad ang sitwasyon dahil dito. Nagkabaon-baon din sila sa utang. Ang handicraft shop nalugi at nagsara. At ang pampasaherong jeep, 2 na lang ang natira. Ang kita sa boundary nito, itinutustos na lang sa pag-aaral ni Joseph. Paano na? Ha? Paano na? Hindi lamang ari-arian ang nawala kay Joseph. Ang dating masayang pamilya ay nawasak. Lumayas at nakipaghiwalay ang nanay ni Joseph sa kanyang ama. Naghiwalay sila, lugmok na kami. Kumbaga dun ko nakita yung parents ko na halos everyday na nag-aaway. Si mama aburido na palagi, na even sa amin na nababagsak yung sama nila ng loob, tulog. Baon ang determinasyong makaahon sa hirap. Ang dating mayaman na naghirap ay mukhang muling yayaman. Taong 2007, certified milyonaryo na ulit si Joseph. Handa na siyang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya sa Albay. Diamond awardee goes to Music name. Taong 2014, nakuha niya ang pinakamataas na pwesto sa kanilang kumpanya, ang pagiging isang Hall of Famer. Mo kailangan mag-antay kung kailan ka masisipag. Pag gusto mong umasenso sa buhay mo, dapat mag-desisyon ka. Tinatamad ka man o hindi, magtrabaho ka. Dati pampasaherong jeep ang kanyang minamaneho, aba ngayon 5 na ang kanyang sasakyan kasamang isang sports car na nagkakahalaga lang naman ng 5 milyong piso. Mula sa mayamang pamilya, naghirap, bumangon at nagsumikap. Tunay na ang ikabubuti ng ating buhay ay magmumula sa positibo nating pananaw. Yes, ako po yung nakita niyo po sa Rinda ni Corina. And since I am a traveler at nakakapunta po ako sa iba't ibang bansa, at hindi lang po nakakapunta, kung hindi ang dami ko pong nai-interview at nakakausap ng mga kapatid namin na OFW. Kaya technically, hindi man po ako naging OFW, pero alam ko po kung ano ang pinagdadaanan ng isang OFW. And right now, ako po, meron po ang 2-year-old na daughter, and hindi ko na po siya makasama ng ilang oras. Sobrang nami-miss ko na po siya. Kaya kung kayo po yung isang OFW na gusto niya na po bang makapiling mga pag-uwi mo, gusto mo bang kumita ng mas higit pa sa kinikita mo bilang OFW at hindi mo na kailangan lumabas ng ibang bansa? Ay kaibigan, meron kaming i-offer sa'yo. Kaya kung talagang interested ka, see you in my inbox. Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong sasakyan? Or gusto mo rin ba magpatayo ng sarili mong bahay? At higit sa lahat, darating ang oras na magkakaroon ka ng napakaraming time para magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Excited ka na bang malaman? Alam ko, excited ka na. Another great day. This Marlon De Vera, a former OFW for 15 years sa iba't ibang bansa. Nagsakripisyo, wala din pong naipon. Umuwi ng Pilipinas, nakapagpurgod, nagnegosyo, wala din pong nangyari. Buti na lang po talaga na encounter ko itong technocrat community, kaagapay Asenso OFW, na isa ako sa mga natulungan nito. At ngayon po, isa na din po ako sa tumutulong all over the world, lalo na sa mga OFW, empleyado at mga estudyante. So ito lang masasabi ko po sa inyo. Isa ka rin ba sa gusto simulan ang tao na may business?
Well, I'm happy to share our system online. Let's maximize your social media through ads. Kung kaya mo makapag-provide ng maliit na puhunan, kaya kitang maturuan. So learn more and message me. Just click these ads and see you in my inbox. Happy changing lives! Hi, I am Nestle Nas de Vera, a former OFW for 15 years and a 6 digits earner here in Technocrat community. Bago pa lang po ako dito sa business, but I already earned almost 400,000 pesos. At nakapaglabas na din po ako ng cheque na worth of 115,000 pesos. At hindi lang yan, dahil marami na tayong natulungan all over the world, especially OFW na katulad mo, na nagkaroon ng massive change at kumita ng malaki dito sa community. I know na na-inspire ka at nabuhayan muli ang mga pangarap mo at gustong-gusto mo na makapag-start. At kung ang ultimate goal mo this 2023 na makapagsimula ng sariling negosyo, well, message mo ako and I will teach you how. Just click these ads and see you in my inbox. Another great day everyone, this is Marlon De Vera. So ngayon po, meron naman po tayong isang natulungan at naturuan paano kumita dito sa digital online business. Isa lang naman po siyang dropout student, 18 years old, na ginagawa ang business. So ngayon po, papakilala po natin sa si Coach Angel Luces na isa lang din po sa natulungan ko at naturuan ko kung paano kumita through online and through Facebook ads. Hello everyone! Have a great day! So yan, thank you so much Mentor Marlon De Vera. By the way, my name is Angel Luces. I am 18 years old and ginawa lang din naman po tong online platform isang buwan and kumita ng 43,000 hanggang sa naging 121,000 and hanggang sa naging 25,000 and chineke ko na po siya and right now, ayan, nabawasan lang po dahil meron po tayong tax, diba? So, kumbaga, kung isa kang OFW, estudyante, empleyado, or professional ka man, wag na wag kang matatakot na sumubok dahil si Mentor Marlon De Vera, isa lang naman po siya sa tumulong sa akin dito sa community kung paano ba talaga ginagawa ang sistema natin. Kaya wag ka na matakot sumubok. Dahil once na nag-decide ka, your life will never be the same again. Thank you. Thank you so much, Coach Angel. O, di ba? So, isa ka ba sa gusto na talaga mabago ang takbo ng buhay mo? Simulan mo, pagtulungan natin, tuturuan kita. Bye-bye! Happy changing lives! O, di ba? Nakaka-inspire. Kaya kung ako sa'yo, kung sino man ang nag-send sa iyo ng videong ito, ako na mismo magsasabi, sundin mo sila. Gawin mo kung anong pinapagawa nila kasi sigurado ako, eto na ang magiging simula ng pagbabago ng buhay mo.